Mga kawikaan ni Solomon, ang matalinong anak ay nagpapasaya sa kanyang ama, ngunit ang mangmang na anak ay nagdadala ng kalungkutan sa kanyang ina. Squared, ang mga kayamanan na natamo sa ditapat ay walang pakinabang, ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Kibd, hindi hahayaan ng Panginoon na magutom ang matuwid, ngunit binigo niya ang pananabik na masama. Ang mga tamad na kamay ay nagpapahirap sa isang tao, ngunit ang masipag na mga kamay ay nagdudulot sa kanya ng kayamanan. Siya na nag-iipon ng mga pananim sa tag-araw ay matalinong anak, ngunit ang natutulog sa panahon ng pag-aani ay isang anak na nagdudulot ng kahihiyan. Pinuputungan ng mga pagpapala ang ulo na matuwid, ngunit ang bibig na masama ay nagtataglay ng karahasan. Ang alaala na matuwid ay magiging pagpapala, ngunit ang pangalan na masama ay mabubulok. Ang matalino sa puso ay tumatanggap ng mga utos, ngunit ang bibig ng mangmang ay humahantong sa kapahamakan. Ang sinumang lumalakad ng may integridad ay lumalakad ng tiwasay, ngunit ang sinumang tumatahak sa mga baluktot na landas ay malalaman. Siya na kumikislap ng masama ay nagdudulot ng kalungkutan, at ang bibig ng hangal ay humahantong sa kapahamakan. Ang bibig na matuwid ay bukal ng buhay, ngunit ang bibig na masama ay nagtataglay ng karahasan. Squared, ang put ay naggudyok ng alitan, ngunit ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng kasalanan. Kibed, ang karunungan ay nasa mga labi ng maunawain, ngunit ang pamalo ay para sa likod ng taong walang unawa. Ang mga pantas ay nag-iimbak ng kaalaman, ngunit ang bibig ng tanga ay nag-aanyaya ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayayaman ay ang kanilang nakukutaang lungsod, ngunit ang kahirapan ay kapahamakan ng mga dukha. Ang kabayaran na matuwid ay nagbibigay sa kanila ng buhay, ngunit ang kita ng masama ay nagdadala sa kanila ng kaparusahan. Siya na nakikinig sa disiplina ay nagpapakita ng landas tungo sa buhay, ngunit siya na hindi pinapansin ang pagsaway ay nagliligaw sa iba. Siya na nagtatago ng put ay may sinungaling na labi, at siyang nagkakalat ng paninirang puri ay isang hangal. Kapag ang mga salita ay marami, ang kasalanan ay naroroon, ngunit siya na nagpipigil sa kanyang dila ay matalino. Squared, ang dila ng matuwid ay piling-pilak, ngunit ang puso ng masama ay kakaunti ang halaga. Squared, ang mga salita na matuwid ay nagbibigay ng pagkain sa marami, ngunit ang mga hangal ay namamatay dahil sa kawalan ng unawa. Squared, ang pagpapala ng Panginoon ay nagdudulot ng kayamanan at hindi nagdaragdag dito ng kalungkutan. Squared, kibd, ang mangmang ay nalulugod sa masamang paraan, ngunit ang taong may unawa ay nalulugod sa karunungan. Squared, ang kinatatakutan ng masama ay mangyayari sa kanya, kung ano ang ipagkakaloob sa kanila na matuwid na hangaring. Squared, kapag ang bagyo ay lumipas, ang masama ay wala na, ngunit ang matuwid ay tumatayong matatag magpakailanman. Squared, kung paano ang suka sa mga ngipin at ang usok sa mga mata, gayon ang tamad sa mga nagsugo sa kaniya. Squared, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang buhay ng masama ay pinaikli. Squared, ang nasa ng matuwid ay nagdudulot ng kagalakan, ngunit ang pag-asa ng masama ay nawawala. Squared, ang daan ng Panginoon ay kanlungan para sa matuwid, ngunit ito ay kapahamakan ng mga gumagawa ng masama. Kibed, ang matuwid ay hindi kailanman mahihiwalay, ngunit ang masama ay hindi magtatagal sa lupa. Kibed, ang bibig na matuwid ay naglalabas ng karunungan, ngunit ang suwel na dila ay mapuputol. Kibed, squared, ang mga labi na matuwid ay nakakaalam kung ano ang tama, ngunit ang bibig na masama ay nakakaalam lamang ng kasamaan. Kawikaan 10:27, -32